pagbisita sa United Arab Emirates. Pero tila pinagtawanan siya ng mga netizens. Makikita mo naman sa mukha na reaksyon ng leader ng UAE sa kanilang picture taking. Nakasimangot, mukhang hindi masaya. May isa pang netizen mula sa UAE ang isiniwalat na tila hindi ganoon kahalagang bisita itong si BBM. He is not welcome. Di nga nakasuot ng BISC si HRH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. That means di importante ang Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pong pag-uusapan at tatalakayin itong pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Middle East. Kasi na-feature po siya at na-report siya ng College Times, itong media na kung saan is nakabase dito sa United Arab Emirates. At ang sinasabi doon ng mga Pinoy sa comments na kailangan daw na magpa-undergo ng drug test itong ating presidente. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So usapang politika pa rin po tayo at yung ating pag-uusapan ngayon is itong one-day visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa United Arab Emirates. At base nga doon sa report ay hindi na nakapagkita mga Filipino OFW itong ating presidente, which is very rare at very unusual kasi usually pag pupunta ito ng iba't ibang bansa kasi itong Middle East ay tahanan ng milyon-milyong mga OFW. So nakakataka bakit hindi nakipagkita itong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga OFW. So ang sinasabi naman ng mga tao doon sa comment section ay baka natatakot ito sa kanyang seguridad dahil nga doon sa banta ni VP Sara. And speaking of VP Sara mga kapolitika, ang mga binabalita kasi ngayon ng media, itong mga mainstream media, malaking media dito sa ibang bansa, ay yung kinote lang ni VP Sara na threat dito kay Pangulong Bongbong Marcos, but hindi nila sinabi na if only Sara gets killed. Okay, so meron pong merong mali doon sa report ng iba kasi ang sinasabi lang nila ang yung banta lang ni VP Sara na pag-assassinate dito kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marquez at kay Martin Romualdez. So makikita natin yung paging bias ng media. Okay, so well anyway, meron rin namang mga nagbabalita ng tama na kung saan is kinuha mismo yung concept, yung exact at specific concept ng sinabi ni VP Sara. So ito na nga mga kapolitika, yung pagpunta dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Arab Emirates ay talang pinutakti ng mga kritiko at itong mga Filipino netizen na ang sinasabi nila ay kinakailangan daw na mag-undergo ng drug test itong si Pangulong Bongbong Marcos. At makikita nga dito sa video mga kapolitika na kung saan is parang hindi daw natutuwa leader ng nasabing bansa kasi usually pag importante daw or mahalagang leader yung pupunta dito sa Middle East ay naka red carpet daw, at the same time yung postura ng kailang leader ay masasabi nating very formal at yung elegante, but ngayon is parang lang daw itong suot daw or postura ng kailang leader ay parang nakikipag-meet lang daw sa ordinary na tao. Kasi dati daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naka red carpet pa nga daw at mataas ang moral at yung high respect ng mga taga-ibang bansa dito kay PRRD. Unlike daw ngayon na parang dito daw sa mukha nitong leader ng nasabing bansa ay parang hindi daw happy at then may pagdududa daw dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So ano ang inyong masasabi dito mga kapolitika na kung saan is nananawagan itong ating mga kabayan na kinakailangan daw na magpa-drug test itong si Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi pa nasasagot yung mga agam-agam at mga spekulasyon ng mga tao. So mga kapolitika, agree ba kayo na kinakailangan na magpa-drug test itong si Pangulong Bongbong Marcos para mawala ang mga agam-agam at hinala ng publiko? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issues. Pagbisita sa United Arab Emirates. Pero tila pinagtawanan siya ng mga netizens. Makikita mo naman sa mukha na reaksyon ng leader ng UAE sa kanilang picture taking. Nakasimangot, mukhang hindi masaya. May isa pang netizen mula sa UAE ang isiniwalat na tila hindi ganoon kahalagang bisita itong si BBM. He is not welcome. Di nga nakasuot ng BISC si HRH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
That means, di importante ang kaharap. Nakapambahay nga lang halos si King and that says a lot. Diyos mio. Sabi nung Arabo, sinong nagpapasok nito dito? Kung kayo bang tatanungin mga kasweet, ano ba sa inyong palagay ang reaksyon ng mukha ng leader ng UAE? Kita nyo naman, kayo na ang humusga. Samantala, maging ang iba't ibang bansa ay kampi na rin kay Vice President Sara. Di tulad kasi ng media dito sa Pilipinas na napakabayas na kung palabasin nila sa kanilang balita ay mayroon talagang balak si Vice President Sara na paslangin ng mag-asawang BBM Liza at Romualdez. Makikita sa kanilang caption, Philippine Vice President says she would have Marcos as if she is galing yan sa CNA. Gayon din sa balita ng Al Jazeera, nandun ng word na if she is maging sa CNN Asia at maging sa pahayagan ng The Guardian. Ganito nga daw dapat ang pagbabalita, ang tamang pagbabalita. Ayon pa sa Public Service and Government Issue Philippines, buti pa ang foreign media. Walang twisting at accurate lahat ang mga sinasabi nila. Pero ang News 5 at ibang mainstream media ang sinasabi, pwedeng ikaka-impeach daw ni VP Inday Sara ang mga pinagsasabi niya. Buti kong bobo ang sambayan ng Pilipino. Akala namin kayo ang tagapagbantay ng mga fake news. Kayo pala ang numero 1 gumagawa ng fake news. Kaya ba nagmanhunt sila sa binigyan di umano ng instruction o mag-produce na naman sila ng peking personalidad? Diyan sila magaling. Ang revenge from the grave ay hindi masasabing krimen sa sarili nito dahil isang yumaong tao ay hindi na maaaring gumawa ng aksyon na maituturing na kriminal. Gayunpaman, kung ang konsepto ay tumutukoy sa mga kilos na inihanda ng isang tao bago siya masawi, tulad ng mga posthumous na utos, pagbabanta o mga gawaing nagdudulot ng pinsala o lumalabag sa batas. Ang mga taong nagsasagawa o nagtataguyod ng mga ito ay maaaring managot sa batas. Sa madaling salita, ang krimen ay hindi nagmumula sa yumaong tao, kundi sa mga buhay na gumagawa ng aksyon sa ngalan nila na lumalabag sa batas. Ngayong sinabi na ni BBM na papalag daw siya, papalagan niya si Vice President Sara, bakit hindi makapalag si BBM pagdating sa drug testing? Kung talagang matapang, bakit hindi pinangalanan si Vice President Sara? Kung talagang matapang si BBM, umpisahan na ang drug testing publicly. Narito ang komento at reaksyon ni Madara Hug, panoorin natin. Gagawa-gawa